Pomelo 1, sa tamis asim, tsak kikiligin ang iyong katawan. Pomelo 2, patok ipang negosyo. Pomelo 3, citrusy at rich in vitamin C. Suha o lukban sa mga Taga-Luzon. Buungon naman ang tawag ng mga Bisaya. Mas kilala ng publiko sa tawag na pomelo. Sa ere ng Mlang sa Cotabato, makikitang hile-hilera ang mga punong ito. Parang mga Christmas tree sa dami ng bungang pomelo. Ang 24 na ektaryang farm na ito, pagmamay-ari ni Sheba. Nag-umpisa po ako noong 2003 bilang buy and sell ng prutas. Nag-venture po ako sa pomelo talaga. Mga year 2009 po nung nakabili ako ng lupa sa Mlang. Nagsimula lang daw noon sa 1,000 na puno ng pomelo ang kanilang farm hanggang naging mahigit 5,000 na ito ngayon. Kung mamumungan, maabot siya ng mga 100 tons. Kumpara raw kasi sa ibang prutas, ang puno ng pomelo hindi maselan. Bunuhan, daligid sa madako at sa 7 months, pwede na kapabunga. At dahil nasa 2 hanggang 5 metro lang ang taas ng mga puno, ang mga bunga, abot kamay. Kaya mano-mano lang itong pinipitas ni Noli. Habang yung mga nasa itaas naman, sinusungkit ng kawayang kinabitan ng net na kung tawagin, sibot. Yung dulo niyan is ready-made na po. Para malaman kung hinog na ang pomelo, ang kanilang palatandaan, kulay ng balat nito. Murag kulay dilaw na. Pwede na pitasin. Pwede na. Iwas ta sa maulog. Kaya maulog, ma-reject ng good share. Ito yung klase A. Iwalay namin. Ang pagkakaiba sa klase at sa kasi yung balat lang. 3 klase ng pomelo ang naaani sa farm ni Sheba. Ang pinakamalaki, yung tinatawag nilang oversized, ang timbang 900 grams pataas. 400 to 500 grams naman ang bigat ng tinatawag nilang senyorita. Pero wag nyo raw ismulin yung pomelo na tinatawag naman nilang piwi. Bagamat nasa 200 grams lang ang timbang nito, pamatay naman daw sa tamis. Pag maliit po, malalasa mo talaga yung sarap, yung tamis, yung juicy ng isang pomelo. Hindi na po namin ginalagyan ng asin. Nung una, naging maasim daw ang takbo ng business ni Sheba. Kaya lang kaming mabuhay ng kinikita namin noon. Kailangan mo maghigpit talaga para lang masustain mo lahat yung gastusin. Pero ang kanyang sakripisyo, kalaunan, nagbunga. Dahil sa katas ng pomelo, si Sheba nakapagpundar ng mga farm. Huwag mo sisirain yung tiwala ng tao kasi mahirap daw po maibalik. Dito naman sa Banquerohan Market sa Davao City, kumpul-kumpul at bundok-bundok ang ibinibentang pomelo. Pomelo! Bili na kayo dyan! Pomelo! Mula 70 to 90 pesos kada kilo. Napaka-juicy at saka matamis po. Si Gloria, mahigit 1 dekada nang nagbebenta ng pomelo. Kaya sa isang tingin pa lang daw at konting himas sa prutas, alam na niya kung matamis ito. Walang problema ang pangit ang balat pero mabigat siya. Yun talaga ang maganda. Juicy. Huwag yung magpili tayo ng makikinis tapos magaan naman. Walang juice yun. Ang mga ibinibenta niyang pomelo, madalas daw pinapakyaw ng mga turista na nakabox. Malakas naman, siguro abot siya ng mga 50 boxes per week. 70 to 90 per kilo. Pero para sa mga customer na nangangasim na sa pomelo, nagbebenta rin sila ng nakabalat para pwede nang ngasabin agad-agad. Lamig kayo. Dahil lang sa pagtitinda namin ng pomelo. Meron na po akong isang engineer, MedTech, EMT, at saka yung RE.
Ang Mindanao ay nagpo-produce ng more than 20,000 metric tons per year. Bale, ito po ay nagko-contribute na 72% of the Philippine production on pomelo po. Matamis po ang pomelo na pinoproduce ng Mindanao region sa klase ng lupa na meron. Yung klima at yung fertile na soil ay napakamainam po para sa production ng pomelo. At hindi lang daw laman ng pomelo ang may pakinabang, pati na rin balat. Katunayan, ang mga single mom na kasapi ng isang organisasyon sa bayan ng Mlang, ginagawa itong candy at jam. So, hugasan natin ng mabuti at saka balatan. Ito po yung gawin nating candy, yung balat na nasa second layer. Prepare po tayo ng tubig at lagyan din ng asin. Para mawala naman ang pakla at pait ng balat. Sunod nila itong ibinabad sa soft drinks. At saka isinalin sa kawali. Pagkatapos, nilagyan ng asukal. Pag makaramelize na yung sugar, pwede na natin lagyan ng evap milk. Kaon na yun! Sarap! Ang benta nila rito, 25 pesos kada garapon. Not too sweet. Yung texture niya parang gummy bear. Di mo akalain na balat ng isang pomelo. Ang pomelo, ginagawa rin palang palaman, pomelo jam. Ang binalatang pomelo, dinurog sa blender. Isang cup na sugar, 1:1 po tayo. Iniluto sa mainit na kawali. Uukayin po namin ito ng 10 minutes. Para hindi masunog, walang tigil dapat ang paghalo. Naging sticky na siya. Pwede na natin ilagay sa tinapay. 100 pesos ito kada garapon. Fresh ang strawberry jam. Mabilis din siya matunaw sa lalamunan. Ito po ay nakakatulong sa pag-aaral ng aming mga anak at sa kailangan namin pang-araw-araw. Yung pinaka-importanteng makukuha po natin na sustansya dito ay yung vitamin C. Punong-puno po ito ng antioxidant properties at tumutulong para labanan po ng katawan yung impeksyon. Sa dami ng benepisyo at negosyo na pwedeng mamunga mula sa Pomelo 1, Pomelo Melo 1, tsak na hindi sasakit ang inyong ulo!